Una po sa lahat, ibigay natin ang mataas na papuri sa ating Panginoong Jesucristo. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Yes, Jesus. Sa mga manonood po ng ating Facebook Live at sa mga nasa tahanan po, binabati rin po kayo ng mga kapatiran po sa simbahan. Binabati rin po namin ang ating Reverend Sharon sa araw na ito. At sa mga nasa abroad, welcome po sa inyong lahat. At kung tayo po ay handa na po makinig ng mensahe na inihanda po ng ating Reverend Sharon, pakilagay na lang po diyan na Amen. Kung kayo po ay ready na po makinig, kung handa na po inyong mga tainga, at kayo po ay malinaw ang mga sounds, pakilagay na lang po dyan. Ayan, ang titulo po ng mensahe natin sa araw na ito ay may titulong The Power of the Holy Spirit and His Role. The Power of the Holy Spirit. Ito po ay kadugustong na mensahe noong nakaraang Biyernes. Ayan. The Holy Spirit is neither wind, not fog, not clouds. The Holy Spirit is one of the Trinity God. Ang banal na Espiritu ay hindi hamog, hindi ulap. Ang banal na Espiritu ay kaisa ng Trinidad na Diyos. He is equal to God, the Father, God the Son. We also learn that the Holy Spirit is with us and the Holy Spirit. Ang banal na Espiritu ay kapantay ng Diyos Ama, kapantay ng Diyos Anak. Nung nakaraang Biyernes po, kung kayo po ay nakapakinig ng mensahe, madali niyo po ito mauunawaan. Natutunan natin na ang banal na Espiritu ay kasama natin. Welcome po sa 30 hanggang 31 viewers. Pakishare na lang po ng ating gawain. First, the Holy Spirit is like a person. Nakarang Biyernes, binahagi po ni Brother Sebastian that the Holy Spirit is like a person. Ibig sabihin po ng ating rep dito, ang banal na Espiritu ay meron ding personalidad. Meron din siyang katangian na kagaya nating mga tao. The Holy Spirit has feelings. Like humans, He can cry and laugh. So therefore, you should not think of the Holy Spirit as a fog or smoke. Dahil kapag ganun yung pagtrato niyo sa banal na Espiritu, ay hindi natin siya itratrato ng karapat-dapat sa Kanya. At tandaan natin, ang banal na Espiritu ay may damdamin gaya ng tao. Nagagawa niyang umiyak, tumawa. Kaya, huwag nating ihalin tulad lamang ang banal na Espiritu sa hamog at sa usok. Ikalawa. Okay, samahan niyo po ang basahin. Secondly, the Holy Spirit has His own thoughts. Ang banal na Espiritu ay may sarili niyang isipan. Pangatlo, the Holy Spirit has emotions. Ang banal na Espiritu ay meron ding emosyon. So, dadaanan na lang po natin yan dahil yan po ay tapos na nung nakaraang Biyernes. The Holy Spirit brings you with deep feelings that can make you feel sorrowful or loving. Madadama niyo po ang banal na Espiritu minsan, bibigyan niya kayo ng bugso ng damdamin na parang kayo'y nahahabag o kaya sobra naman kayong umiibig. Ayan po. Therefore, we were taught that we should not worry the Holy Spirit. Kaya naturuan tayo po sa simbahang ito, huwag nating pighatiin ang banal na Espiritu. Huwag nating pipighatiin ang banal na Espiritu. Ikaapat, the Holy Spirit, let's read, hears, speaks, and sees. He can hear, He can speak, and He can sees. The Holy Spirit is a spirit that does not have ears or mouth, but He can see, He can hear, and He can speak like us. Ang banal na Espiritu po ay Espiritu, wala siyang tainga, wala siyang bibig. Subalit, kaya niya makakita, makarinig, at kaya niya ring magsalita. So, may mga kakayanan ang banal na Espiritu. How will the Holy Spirit speak to us? Ito nakarang Biyernes. Kung gayon, kaya niya magsalita, kaya niya makakita, at nagbibigay siya ng bugso ng damdamin sa atin, paano siya nakikipag-usap sa atin? Okay.
Number one. First, He speak to us through the Word of the Bible. Through the words of the Bible. Sa mga nasa Facebook Live, paano po kumakausap sa atin ng Banal na Espiritu? Una, sa mga salita sa Biblia. So, pinagpala ang mga nagbabasa ng Biblia dahil kakausapin kayo ng Banal na Espiritu. Pangalawa, secondly, the Holy Spirit can speak to us through hymns. So, walang lusot. Kakausapin ka niya sa Biblia plus kakausapin niya sa mga awitin, sa mga hymnal song. Kanina po nung umaawit tayo, dapat yun ay in-enjoy natin ang presensya ng Diyos. Dahil sa pamagitan noon ay kakausapin tayo. And thirdly, how the Holy Spirit speak to us. Thirdly, He speak to us, let's read, through human words or action. He also speak through the servant of the Lord, the people around you, or the children. Ang Banal na Espiritu kakausapin kayo sa mga aksyon ng tao o mga salita ng mga tao. Kakausapin niya rin kayo sa pamagitan ng mga lingkod ng Panginoon na nakapaligid sa inyo, minsan yung mga anak ng Diyos. Pang-apat, kakausapin kayo ng Banal na Espiritu through your surrounding environment that He wants you to understand. Minsan, yung Banal na Espiritu, kakatagpuin ka niya sa mga sitwasyon o kapaligiran na iyong nararanasan. Ibig sabihin, mararanasan niyo po ang Banal na Espiritu through the surrounding environment. He will speak to you through the surrounding environment. Okay, panglima, let's read. He speaks through prayer. Therefore, the Holy Spirit speaks to people earnestly through praise and prayer. Pang-lima, kakausapin ka ng Banal na Espiritu sa panalangin. Na po, ranas niyo yan, lalo na pag nag-lead kayo ng prayer, kahit wala ka sa mood mag-prayer, pero pag nag-pray ka, nag-lead ka ng prayer, bababagabagin ka ng Banal na Espiritu. Madadama mo yung biyaya ng Panginoon. Kakausapin ka niya habang umaawit, habang nanalangin. Mamaya po, kakausapin tayo ng Panginoon sa panalangin at pag-awit. Hindi lang yan sa tuwing kayo nanalangin. Sa mga pagsamba at salita ng Diyos, gayunpaman, dahil ang mga tao ay binabaliwala ang Banal na Espiritu. Siya yung pinaka-importanteng bisita ng gawain natin, siya pa yung nababaliwala. Yung presensya natin, importante, na hindi tayo absent. Pero mas importante ang presensya ng Banal na Espiritu. Sa lahat ng gatherings, ang pinaka-importanteng bisita, Banal na Espiritu. So wag nating i-ignore. Como tayo lang nandito, como may pandemic, hindi tayo nakikita ni Reb, hindi tayo nakikita ng mga manggagawa, o kung sino man iniisip nyo na hindi kayo nakikita, may Banal na Espiritu. But we ignore the Holy Spirit. We do not try to hear Him. They cannot have fellowship with the Holy Spirit. So sa kadahilan ng pagbabaliwala, ay hindi natin siya naririnig. At di tayo maaring magkaroon ng fellowship o communion. Mamaya magko-communion tayo. Yun din po ang ibig sabihin ng fellowship. Pakikiisa. Pang-anim. How the Holy speak to us, pang-anim? The Holy Spirit is omnipotent and omniscient. So, paano tayo kakausapin ng Banal na Espiritu na omnipotent, omniscient? In other words, because He, the Holy Spirit, is equal with God. He can do everything. And He also knows everything. So, remind natin lagi ang sarili natin that the Holy Spirit can do and can know. He knows and He can do everything. He is omnipotent. He is equal with God the Father. The work of miracles, healings, we often see. It is all done by the Holy Spirit, the Spirit of the living God. Lahat ng mga himalatanda at kagalingan nangyayari yan dahil sa Banal na Espiritu. Pang-pito, how the Holy Spirit speak through us or to us. Let's read. The Holy Spirit is the one who receives worship. Ang Banal na Espiritu ay siyang tumatanggap ng pagsamba. Because He is the God of the God, the Holy Spirit, He
He receives worship as being equal to God, the Father, and God the Son. Palapangan po natin ang Banal na Espiritu. Mas malakas mong palapangan sa Panginoon, sa Banal na Espiritu. Ina-welcome ka namin, Holy Spirit. So therefore, we must worship with praise, with prayer, with thanks, and with joy. In that case, the Holy Spirit responds. Talagang sasagot siya. Pag sinamba natin siya, inawitan natin siya, nanalangin tayo at kinausap siya, nagpasalamat sa Kanya, nagagalak tayo dahil sa Kanya, talagang siya ay sasagot. These are the words we have learned last time. You remember? I bless you in the name of Jesus Christ. Yan po ang sabi ng ating Reverend Sharon. Na kayo ay magkaroon ng malalim na pakikisama sa Banal na Espiritu by reading it over and over again. Paulit-ulit nating basahin. But today, let's read. We will talk about the 7 roles of the Holy Spirit. Ang topic po natin ngayong araw, bukod sa pagdiriwang ng pagkabuhay ng Panginoon, our topic for today is 7 roles of the Holy Spirit. The role of the Holy Spirit is well described in Romans 8:1-16. Saan po mabasa ang gawa ng Banal na Espiritu ng malinaw? 8:1-16. Ayan po. Romans 8:1-16. If we memorize the entire Romans chapter 8, it will be a great power in our lives. Marami nag-heart, no? Pero sana yung mga nag-heart po, naiintindihan niyo po yung mensahe, no? Nakatutok na lang sa pag-heart. Ayan. Thank you po sa appreciation ng ating live, pero mas importante maintindihan nyo. Ano po? Invite kayo ng invite, heart kayo ng heart, tapos di nyo pala naintindihan. Kasi minsan ganun yung ginagawa ko, kaka-heart ko ng kaka-heart, kaka-invite ng kaka-invite, di ko naintindihan yung mensahe. Sayang. So, if we read and memorize the entire Romans 8, it will be a great power in your lives. Romans chapter 8. Okay, let's read. First, the Holy Spirit has the power to cover our sins. Ano po ang kayang gawin ng Banal na Espiritu? May kapangyarihan siyang takpan ang iyong mga kasalanan. O kaya kanyang tulungan sa iyong mga kasalanan. Ang pinakamalaking pandemya na nangyari noon hanggang ngayon, hanggang sa pagbalik ng Panginoon ay kasalanan. Yung COVID-19 ay iwasan, pero itong kasalanan nito, lagi niyong kasama araw-araw. Kapag hindi kayo humingi ng tulong sa Banal na Espiritu, magsiswimming ka sa kasalanan. Remind po natin ating sarili. So how the Holy Spirit, what is His role? Number 1, He has the power to cover our sins. Romans 8:1-2, let's read. So therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Because through Christ Jesus, the law of the Spirit of life set me free from the law of sin and death. Sa Tagalog, mas malinaw, let's read. Ngayon nga'y wala nang kahatulan sa mga nakay Kristo Jesus. Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na nakay Kristo Jesus ay nagpalaya sa atin mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Para sa pagpapaliwanag, the law of the Spirit of life frees us from sin and death. Sa pamamagitan ng batas ng Espiritu na nagbibigay buhay, pinalaya tayo sa kasalanan at kamatayan. And with that law of life, sin is ruled over. This law of life is the power of the Holy Spirit. Ang tinutukoy dito na nagpalaya sa atin, na nagbibigay ng buhay, ay siya ang Banal na Espiritu. Remember and remind this sa ating sarili. We cannot overcome, we cannot forsake the sin in our nature. Na po, hindi natin malalampasan, maiiwasan ang kasalanan ng ating likas na pagkatao. Kung pinanganak kang ganyan, ganyan ka na talaga. Sabi nga ng ating Reb noon, ang kulay pula hindi pwedeng maging, ang isang bagay hindi pwedeng mag-evolve sa isang bagay pa. Kung aso yan, aso talaga yan. Kung pusa yan, pusa yan. Yung nature ng pusa, magmiyaw na magmiyaw. Yung nature ng aso, tumahol ng tumahol. Hindi sila pwedeng magpalit.
magmimiyaw yung aso tapos magtatahol yung pusa. Kasi magkaiba sila ng nature. Ano po? Tayo rin may kanya-kanyang nature. So sinasabi na mensahe ngayong araw na ito, hindi mo malalampasan ng nature mo nung pinanganak ka, ng likas na ikaw. As it is said in the Bible, Romans 3:10, there is no righteous man, there is no one. Walang matuwid kahit isa, wala. Humans cannot be righteous by ourselves. Hindi tayo magiging matuwid sa paningin ng Diyos sa sarili nating kakayanan. Subalit, when we rely on the Holy Spirit, kapag humingi ka ng tulong sa Banal na Espiritu, the Holy Spirit, let's read yung kulay red, Holy Spirit helps us and give us the power to abandon our sin. Ang Banal na Espiritu ang tutulong sa inyo. Bibigyan kanya ng kapangyarihan na iwanan mo ang iyong kasalanan. And you can stay away from sin. If in this way, we can forsake, we can cover our sins with the power of the Holy Spirit. In other words, we can overcome sin through the power of the Holy Spirit. Yun yung number 1. Number 2, what is the role of the Holy Spirit? The Holy Spirit, let's read, fulfills the requirements of the law. So, ano yung ibig sabihin ng pagtupad sa requirements ng batas? 8 verse 3, sapagkat ang hindi magawa ng kautusan, yamang ito'y pinahina ng laman, ginawa ng Diyos sa pagsusugo sa kanyang sariling anak. Let's read. Sa pagsusugo sa kanyang sariling anak, sa anyo na makasalan ng laman. At tungkol sa kasalanan ay hinatulan niya ang kasalanan sa laman. Upang ang makatwirang itinatakda ng kautusan ay matupad sa atin. Continue, na hindi lumalakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. We humans cannot fulfill the Mosaic law, the Mosaic law. Tandaan, tayong mga tao, hindi natin matutupad ng ganap ang mga inuutos o kautusan ni Moises. Even if you die, you cannot fully fulfill the law. But the Holy Spirit can do it. Kahit mamatay daw po tayo hanggang sa kamatayan, hindi natin matutupad ng ganap ang kautusan. Subalit, ang Banal na Espiritu kaya. Because the Holy Spirit is the Spirit of God, He is omnipotent. Agree? Dahil ang Banal na Espiritu is Espiritu ng Diyos, siya ay omnipotent. O meron siyang walang hanggang kakayanan at kapangyarihan. Therefore, He can set us free from the law. Yung di natin kaya, kaya ng Banal na Espiritu. Pangatlo, what is the role of the Holy Spirit? Thirdly, the Holy Spirit gives us God's thoughts. Sa Tagalog, ang Banal na Espiritu, bibigyan tayo ng kaisipan ng Diyos. Romans 8:5-8. Those who live according to the sinful nature have their minds set on what that nature desires. Let's read. But those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desires. Let's read continually. The mind of a sinful man is death, but the mind controlled by the Spirit is life and peace. So, importante, no? Let's read. The simple mind is hostile toward God. It does not submit to God's law, nor can it do so. Those controlled by the simple nature cannot please God. So, pag binuhutong yung konklusyon nitong binasa natin, ang isipan daw ng tao talagang hindi nagpapasakop sa isipan ng Diyos. Ang isipan natin, depende sa kung anong likas meron tayo. Kaso nga lang sabi ng Biblia, papuntang kamatayan yung likas na isipan natin. Hindi nagpapasakop sa Diyos at hindi magagawa. Dahil dyan, hindi ito nakakalugod sa Panginoon. Kaya kung ano yung isipan, ganoon din ang mangyayari sa atin. Sa Tagalog, let's read. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagtutuon ng kanilang isipan sa mga bagay ng laman. Let's read. Subalit, ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Sapagkat ng kaisipan ng laman ay kamatayan. Ayan na.
Subalit ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkaupuot alaban sa Diyos, sapagkat hindi ito nagpapasakop sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. At ang mga nasa laman ay hindi makakapagbigay lugod sa Diyos. We cannot know God's will or thoughts. Minsan, totoo naman talagang hindi natin alam ang kalooban at kaisipan ng Diyos. As a creature, you cannot know the thoughts or will of God, your Creator. Bilang mga nilikha lang na manilikha, hindi natin alam ang kaisipan at kalooban ng Diyos na manilikha. Gayunpaman, let's read. We can know God's will and thoughts because the Holy Spirit is in us. Palapakan po natin ang banal na Espiritu. Amen. Hallelujah. If you have the Holy Spirit, you can know the will of God and the thoughts of God. Because the Holy Spirit is in us, He will teach us and reminds us. So therefore, God's will, God's thoughts can be known through the Holy Spirit. So lagi dapat tayo may connection sa banal na Espiritu. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, malalaman mo ang kalooban ng Diyos at kaisipan ng Diyos. Romans 8:26-27. Gaya na sinabi ng Reb kanina sa Romans chapter 8, doon natin malalaman ng buo. Ano po? In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for. Sa parehong kalagayan, ang Espiritu ay tinutulungan tayo sa ating kahinaan. Di natin alam kung ano yung papanalangin. Pero ang Espiritu mismo ang namamagitan sa atin na may mga pagtangis o may mga groans that words cannot express. And let's read. He who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints in accordance with God's will. Sa Tagalog, gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Okay, gising tayo. Let's read. Gising. Sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu mismo ang namamagitan na may mga daing na hindi maipahayag. Continue. Ngunit ang Diyos na sumisiyasat ng mga puso ay nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagkat siyang namamagitan dahil sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. The Holy Spirit is the one who asks for God's will. Tandaan yung binasa nating verse, nangangahulugan, ang banal na Espiritu lang nakakaalam ng kalooban ng Diyos at siya ang tutulong sa iyo para manalangin ka ayon sa kalooban ng Diyos. On behalf of the saints, He intercedes. Ibig sabihin sa pamamagitan niya, tutulungan niya tayo na malaman ng kalooban ng Diyos. Pang-apat, the Holy Spirit, pang-apat na role niya, the Holy Spirit gives us righteousness. Ano pong ibig sabihin nito? Romans 8 hanggang 10, 9 hanggang 10. You, however, are controlled not by the sinful nature, but by the Spirit. If the Spirit of God lives in you. Napakaliwanag. Ibig sabihin nito, kung ikaw ay merong banal na Espiritu, hindi ka na dapat o hindi ka na nakokontrol ng iyong likas na ikaw. Dahil ang Espiritu ng Diyos nakatira na sa iyo. Hindi yan nakarenta, nakatira. Hindi yan bumisita lang, nakatira na sa iyo. If anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Christ. Kapag ang isang tao daw po ay walang Espiritu ng Panginoong Jesucristo, hindi siya kabilang kay Jesucristo. Kaya alam natin na hindi lahat talaga ay mararapture. Napakaliwanag ng Biblia. But if Christ is in you, your body is dead because of sin. Yet, your spirit is alive because of righteousness. Palapakan ng Panginoon. Kung si Kristo ay nasa iyo, ang iyong katawang laman ay patay na dahil sa kasalanan. Pero kung si Espiritu ng Panginoon ay nasa iyo, buhay ka sa katwiran. Ngunit kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Yamang nananatili sa inyong Espiritu ng Diyos, subalit kung ang sino may walang Espiritu ng Kristo, siya ay hindi sa Kanya. At kung si Kristo ay nasa inyo, let's read, ang katawan ay patay.
dahil sa kasalanan. Ngunit ang Espiritu ay buhay dahil sa katwiran. When we pray with the Spirit, the Holy Spirit intercedes for us with unspeakable sighs. Kapag ikaw ay nanalangin sa Espiritu, ang Banal na Espiritu ay papasok at mamagitan. Dahil dyan, yung pananalangin mo ay nag-iiba na ng pagbigkas. Anong ibig sabihin ito? To pray in the Spirit, very important. Let's read. To pray in the Spirit means to pray in tongues. Therefore, to pray a lot in tongues is to pray as the Holy Spirit teaches you. Ang manalangin sa Espiritu ay manalangin sa ibang lengguwahe o panalangin ng Espiritu. Kung kaya ang panalangin ng maraming, therefore to pray a lot, ang manalangin sa speaking tongues ay pananalangin na itinuturo sa iyo ng Banal na Espiritu. In other words, para sa pagpalinaw, in other words, if you pray as the Holy Spirit teaches you, you pray according to God's will. So you can know God's will and God's thoughts. Ayan, kapag daw po tayo ay nanalangin sa kung anong tinuturo ng Banal na Espiritu habang nanalangin tayo, makakapanalangin ka ayon sa kalooban lamang ng Diyos. Kaya malalaman mo ang kanyang kalooban, ang kanyang kaisipan. So, importante po pala talaga ang pananalangin sa Espiritu. Therefore, when you know and obey God's will and His thoughts, you become righteous. Dahil alam mo nga ang kalooban niya, alam mo ang kaisipan niya, at sinusunod mo yon, nagiging matuwid ka sa paningin ng Panginoon. Madaling yung salita, being righteous means becoming like God. Magiging kawangis ka ng Panginoon. Ang yan ang ibig sabihin ng pagiging matuwid. In other words, becoming like God means to be sanctified and be holy. Remember, ano ibig sabihin ng righteous? Be sanctified, be holy. Dahil Holy Spirit yung nasa iyo, hindi evil spirit, talagang maging holy ka. Tandaan niyo po yan may kabaligtaran ng Holy Spirit, evil spirit. Pag may Holy Spirit ka, maging holy ka. Pero pag evil spirit na nasa iyo, hindi holy ang pupuntahan mo dyan. Huli. Mahuli ka lagi. Ano po? Holy Spirit, Holy Spirit. Magkaiba po yun Holy Spirit dapat nasa atin, hindi evil spirit. You will be sanctified, you will be holy. It is the Holy Spirit who helps us become holy, become clean, become like God. So, napaka-importante ng Banal na Espiritu. Panglimang role ng Banal na Espiritu. Let's read. The Holy Spirit gives life to our bodies. He is the Ruach Kadesh. Sa salita nila. Ibig sabihin, nagbibigay buhay. Ang Banal na Espiritu ay nagbibigay ng buhay. Tandaan niyo yung hangin, di ba, sa ibang lugar? Dahil mahina ang dali ng kuryente, ginagamit nila yung tinatawag na wind. Ano ba yun? Yung naikot na para mga may, LC, windmill. Tapos nakakapag-provide na siya ng malakas na voltahe ng kuryente. So there is power talaga sa hangin. Ano po? Ibig sabihin kasi din ng Banal na Espiritu sa lengguwahe nila ay hangin na nagbibigay buhay. It gives life to our bodies. And if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who lives in you. Nakakahangang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Ngunit kung ang Espiritu niyaong bumuhay na muli kay Jesus ay nananatili sa inyo, siya na bumuhay na muli kay Kristo mula sa mga patay ay magbibigay ng buhay. Let's read. Sa inyong mga katawang may kamatayan. Sa pamagitan ng kanyang Espiritu na naninirahan sa inyo. Tignan natin yon. Kaya tayo may pagdiriwang na Resurrection Day ngayon dahil si Jesus ay binuhay ng Espiritu ng Panginoon. Kung yan ay nasa katawan daw natin, bibigyan ka rin niya ng buhay mula sa iyong katawan na mortal o namamatay. Magiging immortal tayo pag may Banal na Espiritu. If we strive to walk with the Holy Spirit, I and you will live in good health. Pag daw po tayo ay nagsikap
na manirahan kasama ng Banal na Espiritu. Araw-araw, magiging malusog ang iyong pangangatawan. Your body will be healthy. Your body will be alive. The Holy Spirit will make you alive and will make you healthy. Isaiah 40:31, those who look to the Lord will be refreshed. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon, magpapanibagong lakas. Palapakan po natin ng Panginoong Jesucristo, ang Banal na Espiritu, ang ating tagapagligtas at ang nagbibigay ng buhay. Like this, the Holy Spirit is the one who breathes life into the human body. Gaya ng pagpapaliwanag po, ang isang role ng Banal na Espiritu magbigay ng buhay. Binuhay niyang Panginoong Jesucristo, paano kanyang hindi mabubuhay? Gaya nito, ang Banal na Espiritu, hihingahan ka ng hininga ng buhay sa iyong katawan. Kung kaya, you cannot gain new strength without the Holy Spirit. Hindi ka magkakaroon ng bagong lakas, gaya ng sinabi ng Isaiah, kung walang Banal na Espiritu. So, ano ang nagpapabangon sa inyo? Sabi ng iba, kape. Sa atin, ang nagpapabangon sa atin, Banal na Espiritu. Palapakan ng Banal na Espiritu po na nagpapabangon. Siyempre, masarap yung kape, pero magpapabangon sa ating bilang Christian, Banal na Espiritu. We need to know this. How much we need the Holy Spirit every day and every moment. Dapat nating tandaan. Pakilagay po sa comment section, we need the Holy Spirit every day, every moment. Ayan. Kung gayon, tandaan, we need the Holy Spirit every day, every moment. Why? Because we cannot move our hands, our limbs, even a second, unless the Holy Spirit and God helps us. Ang paggalaw ng iyong kamay, paggalaw ng iyong mga balakang, iyong mga parte ng katawan, hindi yan mangyayari kung walang Banal na Espiritu na tumutulong sa iyo. Therefore, we must earnestly, we must earnestly seek Him, yearn for Him, and obey the Holy Spirit. So manabik tayo sa Kanya. Hanap-hanapin natin siya lagi. Pang-anim na role ng Banal na Espiritu, sunod pang 7, konti na lang. Makinig po na mabuti. 6th role of the Holy Spirit. The Holy Spirit allows you to kill yourself. Ang Banal na Espiritu ay tutulungan kang patayin ang iyong sarili. Ano ibig sabihin ng patayin ang iyong sarili? Romans 8:12. Therefore, brothers, we have an obligation, but it is not to the sinful nature to live according to it. Mga kapatid, meron tayong tungkulin na dapat gampanan. Hindi ito mamuhay sa kung anong likas na meron tayo. For if you live according to the sinful nature, dahil kung mabubuhay ka ayon sa iyong likas na kasalanan, you will die. Mamamatay ka. But, if by the Spirit, you put to death the misdeeds of the body, you will live. Subalit kung sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos, pinatay mo ang mga gawa ng laman, gawa ng katawan, ikaw ay mabubuhay. Welcome po sa mga bagong pasok. Romans 8:14. Because those who are led by the Spirit of God are sons of God. In general, daughters and sons of God. Ano po? Dahil mga anak ng Diyos na may Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. We must not anger the Holy Spirit. Tandaan din natin ang bagay nito. We must not anger the Holy Spirit. Tingnan nyo yung nangyari kay Ananias sa Sapphira. Di ba po? Dahil sa paghamak nila sa Banal na Espiritu. So, minsan, nababaliwala natin siya, nalalapastangan na pala natin siya at di na natin nagagalang. Yung gawain palang kagaya nito ay banal na gawain. Kapag tayo nagpakita ng pagtipaggalang sa Kanya. Romans 8:12. Mga kapatid, may utang tayo, hindi sa laman upang mamuhay ayon sa laman. Basa, sapagkat kung mamuhay kayo ayon sa laman, kayo ay mamamatay. Subalit kung sa pamagitan ng Espiritu, pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, kayo ay mabubuhay. So, napakatalinhaga ng Panginoon. The more na pinapatay mo yung laman, akalang iba pinapatay mo yung sarili.
Ano po, naiintindihan niyo po? The more na iniwasan mo yung kasalanan, the more na iniwasan mo yung mga hobby mo na alam mong gawa ng laman, akala ng iba, boring na yung buhay mo. Boring na yung Christian life mo kasi wala ka ng libangan. Dati, libangan mo mag-inom, libangan mo mag-garilyo, libangan mo mag-ML, libangan mo maggala, libangan mo magtropa. Pero pinapatay mo lahat yon. Kaya yung iba, ayaw mag-church, ang boring ng Christian life. Pero sinabi dito, habang pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman sa tulong ng Espiritu, nabubuhay ka. Hallelujah! Palapakan ng Panginoon. Nabubuhay tayo habang pinapatay ang gawa ng laman. Sapagkat ang lahat ng pinapatubayan ng Espiritu ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos. Panghuli na role ng Banal na Espiritu ayon sa mensahe. The Holy Spirit testifies of our salvation. Ang Banal na Espiritu magpapatotoo tungkol sa iyong kaligtasan. So may saksi. Iniingkakali mo lang, ligtas ako. Papatunayan ng Banal na Espiritong ligtas ka. Paano? Romans 8:15. For you did not receive a spirit that makes you a slave again to fear, but you received the spirit of sonship, and by Him we cry, Abba, Father. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are children of God. Sa Tagalog, hindi kayo tumanggap ng Espiritu para kayo'y maging alipin ulit ng pagkatakot. Tumanggap kayo ng Espiritu ng pagiging anak. Kaya kayo ay pwede nang tumawag ng Ama, aking Ama. Ang Espiritu mismo nagpapatotoo sa ating Espiritu na tayo'y anak ng Diyos. At bilang pagbubuod, bigyan natin ng mataas na papuri sa buod na ito. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. As a conclusion, at pagkatapos po ng gawain ito, meron po tayong banal na komunyon. Komunyon means fellowship. Komunyon kanino? Sa katawan ng ating Panginoong Kristo. Ganun din po, inuudyukan tayo ng ating Reb, magkaroon tayo ng komunyon sa Banal na Espiritu. Magkaroon tayo ng pakiisa, kasi kung wala siya, wala tayo. Even now, the Holy Spirit is waiting for us. Hanggang ngayon, iniintay ka ng Banal na Espiritu. Bakit? He wants you to have fellowship with us or with Him like friends. Gusto ng Panginoon at ng Banal na Espiritu, makasama tayo sa Kanya o makiisa, tulad ng kaibigan. He wants to lead us on the way of salvation. Gusto niyang gabayan ka, tulungan ka sa daan ng iyong kaligtasan. Bakit? Sinabi po nating Reb na nakaraang mensahe, nasa wilderness tayo. Dahil tayo umalis sa Exodo, sa Egypt, nakaranas na ng Exodo. Ibig sabihin ng Exodo, na binyagan, na bautismohan, tumanggap sa Panginoon, napatawad. Pero dadaan daw tayo sa wilderness. Ano yun? Yung ilang. Ano yung wilderness ilang? Nandun na yung pagsubok, yung tukso. Nandun na yung ayaw mo mag-pray, ayaw mo nang magbasa ng Bible. Pero yung Banal na Espiritu, nagbibigay siya ng buhay. Bubuhayin ka niya ulit. Dahil gusto kanyang tulungan sa iyong pagiging ganap na kaligtasan. Hindi lang yan, not only that. Basahin natin, He wants us to be the light and the salt in this dark world. Gusto ng Panginoon na tayo maging ilaw at asin nitong madilim na mundo. Nitong pandemic na mundo, gusto niya maging ilaw at asin pa rin tayo. Then, in order to become light and salt sa mundong madilim, the Holy Spirit is absolutely necessary. Essential ba ang Banal na Espiritu? Essential. Essential po ang Banal na Espiritu. Bakit? Dahil siya lang ang makakagawa ng mga bagay na hindi natin kayang gawin. So pag hindi ka na, wala kang connection sa Banal na Espiritu, parang sinabi mo na rin, hindi ka essential, Holy Spirit. But the Holy Spirit is essential. Napatawa kayo, no? It is not only the neighbors who defeat Satan, kills people, or sick people. Hindi lang mga nasa TV, mga kilalang tao na alam nyo may kapangyarihan ng Panginoon ang pwedeng gumawa nun. Tayong lahat, let's read. All of God's children must do it. Let's read. I must do it. Palagay po sa comment section. All of God's children must do it. We should be salt and light, all of God's children. In order to do so, you must know the Holy Spirit and have fellowship. You must acknowledge, recognize the Holy Spirit every moment, every day. Ngayon, dapat natin katagpuin ng Banal na Espiritu. Meron na naman tayong ECQ, GCQ, MGCQ.
No po? Parang kinopleto na yung ABCD. Lahat na ng Q nandun na. Pero mapapansin nyo dito, may oras na kayo para sa Banal na Espiritu. No po? Huwag nating babalik ta rin. May oras na ako manood ng TV. Mali. May oras na ako mag-ML maghapon, mag-Facebook maghapon. Ano pang ECQ, GCQ ang bibigay sa atin ng Panginoon para mapalapit sa Kanya? Baka sunod ABCD hanggang Z na. Wala tayong pwedeng gawin. So, take time. Ano po? Take time, commune with the Holy Spirit. Ask for Him, seek Him, obey Him, welcome Him. You have to ask Him for help. And you must give thanks, give praise, and exalt Him as if a person. So, imagine na parang kagaya siya ng tao. Nakakita, nakakapagsalita, nakakausap, parang kaibigan, ano po, nagtatampo din, nagdadamdam din, umiiyak din, tumatawa din, parang kaibigan. So, hindi siya malayo sa atin. You must also listen. Obey what the Holy Spirit wants to say. Dapat gawin mo din yung pagkakataong makinig ka, tapos subukan mong sumunod. That is why we must come out as good children who become light and salt in these last days. Make the heart of God light. Nawa, magnining kayo ng liwanag ng Diyos. That's why Jesus was nailed on the cross. He died. Si Jesus ay namatay at pinako. We must be pleasing to Jesus every day and every night. Dapat tayong maging kalugod-lugod kapag araw at kapag gabi. I bless you all, sabi po ng tagapagsalita ng ating Reverend Sharon. Sa mga nasa Facebook Live, sa mga nasa simbahan, at sa mga magre-replay nito sa YouTube, we bless you all in the name of Jesus Christ, that you may become God's children. O we may become God's children through Jesus' blood. Kung agree po tayo sa mensaheng ito at na-bless po kayo, sagot po tayo ng Amen! 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 Hallelujah! Palapakan ng Banal na Espiritu, palapakan natin ang Panginoon. So, 7 roles ng Banal na Espiritu, huwag kakalimutan. Manalangin po tayo. Hallelujah! Amen, Panginoon. Ngayon muli ay nagbalik tanong kami, isa-isa po muli ng aming Reverend Sharon, how the Holy Spirit is necessary and essential as a Christian. Essential, Panginoon, upang kami magtagumpay sa kasalanan. Essential, Panginoon, upang mabago kami. Essential ang Banal na Espiritu upang kami mabuhay. O essential ang Banal na Espiritu upang malampasan namin ang pagsubok, Panginoon. Magbigay sa amin ng kalakasan. Essential ang Banal na Espiritu para maalaman namin ang kalooban ng Diyos, isipan ng Diyos, upang kami maging matuwid sa paningin ng Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Nawa ang mensaheng ito hindi maging bula sa amin, kundi maging buhay. Sa pangalan ni Jesus, we pray. Amen.